Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Brother Jess Asinas ng TSC CFI Church. Ang makakasama niyo po sa Morning Tilaw Devotion. Tayo po muna yung manalangin. Dakilang Diyos, ang maraming banal. Maraming po salamat, Lord, sa pagkakataon. Muli pinakulob sa amin at salamat po sa panibago ng buhay at muli po ng Diyos, pangungunahan nyo, Lord, patuloy pangunahan, basbasan, ang imbal dugo, ang ating mga pagbabahagi, imbal salta, gamitin lang, Lord, ang iyong piling ko na tuwa ng mensahe upang maging kalakasan po sa amin at person at para po sa aming pakailangan po ng Diyos. Maraming po salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Ang ating pong talatang babasahin ay mula po sa Isaiah chapter 62 verse 11. Tagalog version, narito ipinahayag ng Panginoon hanggang sa dulo ng lupa. Inyong sabihin sa anak ng babae ng Sayon, narito ang iyong kaligtasan ay dumarating. Ang kanyang gantimpala ay nasa kanya at ang kanyang ganti ay nasa harapan niya. Magandang araw po sa atin lahat at ang ating prayer focus, pray that His presence in our lives bring help, direction, and deliverance in all circumstances. Ito po ang talata po, ito po isang propesya patungkol po sa isang babae sa Sayon at ito po patungkol sa kanyang isisilang na batang lalaki. At ang batang lalaki ito ay siyang tatawaging pangalang Emmanuel at ang ibig sabihin siya ay ang Panginoong Diyos ay nasa sa atin. Ang batang lalaking kanyang ipapanganak ay magiging hari ng bayang Israel at magiging pastol ng bayang Israel. Kaya dito po ating pong tunghayan ang i-highlight ang sabi nga pagkaligtasan na ito po darating o dumating na. Dito po napakahalaga po ang kaligtasan sa bawat isa sa atin. At napakalaking kagalakan po yan para sa atin at isang dakilang pagpapala para sa atin dahil hindi po yan kayang tumbasan o bayaran ng anumang material na bagay dito sa lupa. Dahil yan po ang kaligtasan ay hindi po mula sa tao, kundi yan po ay mula sa ating Panginoon Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya napakahalaga po ay ang kaligtasan para sa atin na ating natanggap at wag na po natin itong pakakawalan. Ang propesya po ay napakahalaga naganap na sa last 2,000 years ago at ito po naganap sa lugar po ng Bethlehem, sa maliit na bayan sa bayan ng Israel. At dito po mahalaga po ang kaganapan niyan dahil ang isinilang na batang lalaki ay ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ay nagpakababa, siya ay ginamit niyang proseso ng tao at pinanganak at upang maganap ang pagliligtas. Kaya dito po makikita po natin, sabi nga po ang pangalan ng batang lalaki na ipinanganak ay Emmanuel. Kaya sa panahon po natin ngayon, mula po nung una hanggang sa panahon natin ngayon, ang Panginoon Diyos ay sumasa atin. Bagamat may panahon na ang tao ay nakakalimot, pero sa mga taong patuloy na tumatawag, nakikipag-usap sa Panginoon Diyos at patuloy sumusunod, ang Panginoon Diyos ay patuloy kumikilos sa kanilang buhay. Napakalaga po kasi ang presensya ng Panginoon Diyos sa ating buhay sa kasalukuyan. Dahil ang ating kapaligiran, ang salibutan ay lubhap ng papanganib. At ang kanyang napipintong pagbabalik naman ay nalalapit na po. At ito naman po ang ating hinihintay. Kaya sa ating pamuhay, ang sanlibutan ay napakagulo na at marami ng mga pagtatalo
at maraming di magandang pangyari sa buong kapaligiran. Mahalaga po para sa atin ang magkaroon ng Diyos sa ating puso at isipan at mahalaga ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Kaya mahirap po para sa atin, lalo na tayo naghahangad ng kaligtasan, mapanatil to sa ating buhay ay wag na natin itong hayaang mawala pa o maalis pa sa atin. Kaya ito po yung kaparaanan na bakit po natin kailangan ating Panginoon Diyos sa ating buhay. Number one po, siya po ang ating shepherd of our life. Hindi niya tayo ang Panginoon Diyos sa ating buhay ay hindi niya tayo iligaw. At hindi niya tayo ipapahamak. Kaya gagabay niya tayo sa daanan na ating tinatahak at dadalhin niya tayo sa tama at matuwid na pamumuhay. Yan po ang shepherd ng ating buhay. Mahirap po pag wala pong tagagabay sa atin, walang tagapatnubay, walang tagapangalaga, at walang magpapaalala para sa atin dahil ang panahon po ngayon ay talagang mapanganib. Kaya kailangan po natin ng pastor ng ating buhay. Kaya ito po yung shepherd of our life. Ito po ang salita ng Diyos na patuloy natin itong dapat isa puso at isipan. Ang pangalawa po ay itong King of our life. Dapat po siya ang damiging hari ng ating buhay. Bilang tao at tayo nandito pa sa lupa at marami tayong nakikita, naririnig at nakakausap. Tunay ang kapaligiran ay punong-puno ng kaguluhan at punong-puno ng kasalanan. Kaya mahalagang ilagak natin ating mga plano at gagawin sa ating Panginoon Diyos. At natin siyang kausapin, mapag-ugnayan tayo sa kanya palagi sa pamagitan ng panalangin. Dahil kung kinikilala natin siyang hari na ating buhay, at tuloy natin sundin ang kanyang mga plano at kalooban para sa atin. At hindi lang po sa atin, maging sa ating pamilya. Kaya mahalaga po na siya po ang hari ng ating buhay at hindi po ang ating sarili. Dahil sinunod po natin ating sarili, malamang mapahamak po tayo dahil tayo po ay mahina at tayo po ay nasa laman pa. At ang pangatlo po ay itong Savior of our life. Dati tayong makasalanan at galing sa maraming pamumuhay at makasalanang pamumuhay. Kaya mahalaga po, kailangan natin ng kaligtasan at kailangan po natin ng tagapagligtas. At mahalaga po yan para sa atin dahil wala pong kaligtasan at walang tagapagligtas ay paano na? Sana tayo pupulutin at sana tayo mapupunta. Kaya kailangan po natin ng kaligtasan sa ating buhay. Ang tagapagligtas, walang iba kundi ating Panginoong Kristo. Siya lamang ang daan, buhay at katotohanan. At walang ibang pagbigay sa ating kaligtasan mula sa ating Panginoong Kristo. Kaya kailangan natin ng Panginoon Diyos sa ating buhay. Kailangan natin ang presensya ng Panginoon Diyos sa ating buhay sa pamagitan ng pamuhay ng kanyang salita, pamagitan ng panalangin, at patuloy pagdalo sa bawat mga banal na pagtitipon. Napakahalaga po yan para sa atin. Dahil ang panahon po ngayon ay talagang mapanganib at ang kanyang pagbabalik ay nalalapit na. Kaya po ang ating prayer focus, pray that His presence in our lives bring help, direction, and deliverance in all circumstances. Pray for the country and elected officials. Pray to shape our nation and every leader, directing all branches of government to uphold righteousness and justice. Dito po, tayo manalangin. Dakilang Diyos, ang manaming banal. Kami pinagpapasalamat, Lord, sa inyong panguna sa aming pamuhay, sa inyong presensya sa aming pamuhay. Patuloy pa noon, Diyos, ang inyong presensya, kumilos sa aming pamuhay. At nandun po yung magbigay po ito ng kalakasan sa amin, magbigay ng tagumpay at maging pinagtitibay ang pamuhay bilang isang tagasunod, isang mananampalataya namumuhay ayon po sa inyong plano at kalooban.
Lord, patuloy niyo kaming, Lord, bigyan ng, Lord, ng tagumpay, kalakasan dahil ang sanlibutan, ang kapaligiran at lubhang mapanganib at, lubhang magulo at kailangan po namin mula sa inyo ang bigyan sa'min ng, kalakasan at tagumpay, Panginoong Diyos. Ganun po Lord, Lord, patuloy maging sa aming mahal sa buhay. Lord, gamitin niyo lang kami at para sa aming mahal sa buhay upang maakay po namin sila, mahikayat, maging modelo, ehemplo sa aming pamilya, sa aming asawa at sa aming mga anak, Lord Jesus. Kaya po sa aming bansa, tinatapo namin ang bansa na maayos na po ang mga kaguluhan, maayos na po ang mga 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 problema sa aming bansa at managot ang dapat managot. At kayo po kumilos sa aming pinuno na aming bansa, magkaroon ng matapang na desisyon, tamang daan patungo sa kapayapaan at kakaisa ng aming bansa at kaunlaran, Panginoon Diyos. At kay po Lord Jesus, patuloy lang magkaroon ng pagkakasama-sama at pagkakatulungan ng bawat mga government official, Panginoon Diyos. At kanin po sa may mga karamdaman, Lord, patuloy, Lord, kagaling po sa mga may karamdaman, lang yung banal na kamay, patuloy mo po sa bawat nakakaranas po ng hindi ka kaya sa kanilang kalusugan, mula sa kanilang ulo, mula sa katawan hanggang sa paa, Lord, patuloy ipuin ng kanilang buong katawan upang maramdaman nila ang pag-ibig at yung pagpapagaling dahil Diyos ang papalit kay Pundaki na magagamit kay Pon Jehovah. Maraming po salamat, tulad Lord Jesus, na wala po kami magagawa kung kami huli sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. At Lord, salamat at muli, God bless sa atin lahat. Salamat.